For today's video ay gagawa tayo ng 2-in-1 na pangmeryenda. Ito ay pinagsamang malambot na mamon at ang braso de Mercedes. Tatawagin natin siyang mamon de Mercedes. Ang simple lang ng sangkap nito guys at ang dali lang din niyang gawin kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating egg yolk at saka yung ating sugar. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating sugar. Isunod na rin natin yung ating vanilla, yung ating oil, at saka yung ating orange. Ayan, ito yung ginamit ko guys. Pero pwede po kayong gumamit ng water or milk. Then, i-mix lang natin ito ulit. Then, ilagay na natin yung ating mga dry ingredients. Ayan, gumamit ako dito ng cake flour. Then, ilagay na rin natin yung ating baking powder at saka yung ating salt. Ayan, sasalain lang natin ito para maiwasan natin yung mga buo-buong flour na masasama dito sa ating butter mixture. Then, i-mix lang natin ito guys hanggang sa mag-smooth na siya at wala na tayong makikitang lumps dito sa ating mixing bowl. Set aside na muna natin ito. Then, sunod naman natin gagawin yung ating meringue. Nilagay ko lang yung egg whites at saka yung ating cream of tartar dito sa ating mixing bowl. Then, i-beat lang natin ito hanggang sa mag-foamy na siya. Pwede po kayo gumamit ng white vinegar kung wala po kayong cream of tartar. Then, ilagay na natin pa konti-konti yung ating sugar. Gumagawa lang din po tayo dito ng chiffon cake. Pagkatapos natin ilagay yung ating sugar, i-adjust lang natin yung speed natin sa high, then continue lang natin yung pag-beat natin or yung pag-mix natin hanggang sa mag-stiff fix na yung ating meringue. At kapag inangat natin yung ating beater at nakatayo na yung ating meringue, ibig sabihin na stiff fix na ito. Kumuha lang ako dito ng konting portion ng ating meringue, then nilagay ko dito sa ating butter mixture para gumaan lang siya guys, then tsaka natin siya ilagay doon sa ating natira pang meringue. Then, yung pag-mix naman natin, dapat gentle lang din or dahan-dahan lang din yung pag-mix natin para hindi natin ma-deflate yung ating meringue or yung ating egg whites. Ibuhos na natin ito lahat ngayon dito sa ating natira pang meringue. Then, ganun lang din po yung pag-mix natin. Cut and fold method lang din guys para hindi po natin ma-overmix yung ating butter mixture. At tandaan po natin kapag na-overmix natin ito, babagsak yung ating mamon or hindi po siya magiging fluffy. Kapag nakikita natin pantay na yung kulay niya, ayan, stop na natin yung pag-mix natin. Ayan, meron tayo ditong mamon liner at saka gumamit ako dito ng ensaymada molder. Ayan, dito natin siya ilalagay guys. Pero pwede nyo rin po siyang ilagay sa yung mga cupcake pan. Lagyan nyo rin siya ng cupcake liner. Ayan, pwede naman yun guys. Huwag po nating pupunuin ng mixture yung ating liner. Dapat mga 3/4 lang guys kasi para hindi po siya umapaw. Then dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating egg whites at saka yung ating cream of tartar. I-beat lang natin ito hanggang sa mag-foamy lang siya. Then tsaka natin ilagay ng pakonti-konti ulit yung ating sugar. Same lang din po doon kanina guys sa paggawa ng meringue doon sa ating mamon. Ayan, ito naman para naman ito sa ating braso de Mercedes. Ayan, continue lang natin yung pag-beat natin sa high speed hanggang sa mag-stiff fix na yung ating meringue. Kapag stiff fix na yung ating meringue, ilagay na natin yung ating cornstarch at saka yung ating vanilla. Tumutulong yung cornstarch guys para magiging stable yung ating meringue, hindi siya agad lalambot. Lalo na kapag binik natin siya guys, ayan, tayong-tayo pa rin yung ating braso de Mercedes or hindi siya mag-spread guys dun sa ating cupcake liner or dun sa ating mamon liner. Ayan, ready na ito guys. Ilagay na natin siya ngayon sa ating piping bag. Nilagay ko siya sa piping bag pala guys para madali natin siyang i-pipe dun sa ibabaw ng ating mamon. Then tips ko lang guys, kailangan mabilisan yung paggawa natin nitong meringue ng ating braso de Mercedes kasi pag matagal naka-rest yung ating mamon mixture dun sa kanyang molder, may tendency na ma-deflate siya or babagsak na siya guys. Kaya kailangan bago po tayo mag-start ay naka-prepare na lahat or naka-ready na lahat. Or mas maganda guys, gagamit kayo ng stand mixer para mabilis yung paggawa natin ng ating meringue. Then ay nag-pipe na ako dito guys. Bali dalawang ikot yung ginawa ko dito para medyo malalim yung gitna at marami tayong malagay na nung sa ating filling mamaya. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 30 to 35 minutes hanggang sa mag-slightly golden brown lang yung ibabaw. Gumawa din ako dito ng braso de Mercedes in a cup. Ayan. Then ito na yung ating mamon de Mercedes.
Ayan, dapat ganito lang yung kulay niya guys, slightly golden brown lang yung ibabaw niya. Ita-transfer lang natin siya ngayon dito sa cooling rack para mas mabilis siyang lumamig at mag-stop na rin yung cooking process niya guys kasi mainit pa yung molder, so may tendency na maluluto pa siya para hindi na siya ma-overcook or titigas na siya guys kapag na-overcook natin siya. And ito na siya guys, dapat saktong-sakto lang yung pagka-bake niya. Kasi pag nasobrahan po natin ng bake yung ating mamon, magiging dry na po siya. Then ito naman yung ating braso de Mercedes in a cup. Kaya tayo dito nakagawa ng braso de Mercedes in a cup guys kasi na-short yung recipe natin or yung mixture natin ng mamon kasi malaking molder yung ginamit ko dito guys. So kapag kayo gumawa, medyo liitan nyo lang yung molder na gagamitin nyo guys para sakto lang yung recipe. Then ito naman yung ating filling. Nilagay ko na yung ating egg yolk, vanilla, tsaka yung ating Nestle cream. Then sununod ko na rin yung ating cornstarch. I-mix lang muna natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating cornstarch. At kapag na-dissolve na yung ating cornstarch, tsaka natin bubuksan yung ating stove. Sa mahinang apoy lang guys. Then continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa lumapot na yung ating mixture. Then ayan guys, kapag malapot na siya, ayan, ready na ito kapag nakita nyo nagbabubbles na siya or kumukulo na siya. Papatayin na natin yung apoy at ilagay na natin yung ating butter. Continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa matunaw na yung ating butter at magiging smooth na siya. At para mas smooth yung ating filling, ayan, ang ginawa ko ay sinala ko siya or ni-strain ko siya guys para hindi sasama yung mga buo-buong mga corn flour or mga egg yolks. Kung gusto niyo naman medyo runny yung inyong filling guys, pwedeng bawasan yung inyong condensed milk. Mga 3/4 lang dun sa can ng condensed milk ang gagamitin nyo. At kapag yung braso de Mercedes naman yung naka-roll yung gagawin nyo guys, itong filling na to palalamigin nyo muna siya hanggang sa mag-set lang siya bago nyo siya ilagay sa inyong braso de Mercedes. Ito kasi guys, hindi ko na siya pinalamig, dinaretso ko na siyang lagay dun sa ating mamon habang medyo mainit-init pa siya. Gumamit lang din ako dito ng piping bag para hindi makalat yung paglagay natin ng filling dito sa ating mamon. Ito naman yung ating braso de Mercedes in a cup. Ayan, lagyan din natin siya ng filling. Meron tayo dito natirang filling natin. Ayan, pwede natin siya ilagay sa chiller or pwede natin siya ipangpalaman sa ating mga tinapay guys. Then ayan, nagdas lang ako ng konting powdered sugar dito sa ibabaw ng ating mamon de Mercedes. Titikman na natin ngayon yung ating mamon de Mercedes. Sobrang moist at fluffy ng ating mamon. Din yung ating braso de Mercedes, guys, yung sa ibabaw. Saktong-sakto lang din yung tamis niya. Hindi siya nakakaumay kainin. Hindi po siya matamis. Maganda itong recipe na ito, guys, kasi kung gusto nyo gumawa ng mamon lang, ayan, yung mamon lang yung gagawin nyo. At kung gusto nyo naman gumawa ng braso de Mercedes lang, pwedeng yung braso de Mercedes lang din yung gagawin nyo. Pero ang masasabi ko lang, guys, maganda yung combination nilang dalawa. Kaya kung mamon lover ka at braso de Mercedes lover ka, guys, saktong-sakto ito sa'yo. Kaya subukan nyo na itong gawin sa inyong bahay, guys, at sigurado ako magugustuhan nyo ito. Pwede nyo ito yung pang merienda, pwede rin po itong ipang negosyo at pangbaon ng ating mga kids sa school. Ito naman yung ating braso de Mercedes in a cup. Napakasarap din niya, guys. Hindi rin po siya matamis. Saktong-sakto lang din yung pagkatimpla natin sa kanya. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.